Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Inconsistent. Ex-Ombudsman Martires binasag ang aligasyon ni Madriaga. Naglabas ng pahayag si dating Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng mga aligasyon ng testigong si Ramil Madriaga sa gitna ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Direktang question ni Martires ang sinasabing pag-deliver umano ng pera sa kanya sa pamamagitan ng ibang tao sa halip na direkta. Ito ang payag ng dating ombudsman. If the public perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why would the former president send me money through a non-entity when PRRD can easily summon me so he can give me the money? Kalokohan itong scriptwriter ni Madriaga. Sino yung Madriaga na yan na siya pa ang utusan para mag-deliver ng pera sa isang ombudsman? Grabe. Hindi pinalampas ni Martires ang aligasyon na si VP Sara umano ay sangkot sa pagpapadala ng pera. Why will also the Vice President send me money through an insignificant person? Yan, si Madriaga. When she, the VP, doesn't know me personally. What business does the Vice President have with me to be sent an amount of money? Again, yung kabugukan, kaotso-otsuhan ng director, scriptwriter ng drama nilang ito. Ngayon ko lang nalaman na hindi personal na magkakilala si VP at saka si ex-Ombudsman Martires. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-meet, kilala lang sa pangalan, na yan, VP yan, kaya lang, yung personal connection, wala, as in, wala. Kasi, she does not know me personally. At, bakit papadalhan ng pera ang isang ombudsman? Siguro kung may gusto kang arigluhin na kaso. Pwede. Kaya lang, bago nag-retire si Ombudsman Martires, sinabi niya, never, mula nung na-appoint siya as ombudsman, never na nakialam si PRRD sa desisyon ng ombudsman. Never daw siya nagtawag na pwede ba ayusin mo si ganito. Never. So, why would the Vice President send money to the former ombudsman? It does not make sense, di ba? Grabe. Sa huli, tinukoy ni Martires ang umano'y pagkakasulungat sa mga payag ni Madriaga. Dating Supreme Court Justice ito, Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025. Ang reaksyon ni Martires ay kasunod ng affidavit ni Madriaga na nagsasad na umano'y pagdadala ng pera sa Office of the Ombudsman noong December of 2022, isang aligasyon bahagi sa mas malawak na usapin sa impeachment complaint. So, yung integrity ni dating Ombudsman Martires, to me, is beyond question. And then halos lahat man, yung mga naunang ombudsman, yung integrity nila is beyond question. Ngayon lang na meron tayong ombudsman na galing sa mga politiko. Kasi yung mga nauna talaga galing sa judiciary. Ito lang, si Boying Rimulya, I don't know sa inyo. Ako, medyo questionable. But Martires, hindi ako maniniwalang tatanggap ng mga perang ganyan. So nagtataka ako, bakit isinama pa nila si dating Ombudsman Martires sa kanilang aligasyon? Kaya, nang dahil sa makulit na imagination ni Madriaga, kung ano-ano nang sinasabi niya, nabubuking sila. Ito, dating Ombudsman, nagsalita, pinasinungalingan. Ang matindi yung original artist sa painting na inaangkin ni Madriaga, na ginawa ng kanyang scholar na taga Laguna, iniregalo niya kay VP Sara. Only to find out ngayon, ang artist, hindi basta-bastang tao, anak ng Gaisano family. Kung magpunta kayo dito sa Mindanao, all over Mindanao, mayroong Gaisano Mall. Sila yan, Gaisano family. Gaisano, nakalimutan yung first name niya, Gaisano Lee. Siya yung artist. Ibig sabihin, kaibigan niya si VP Sara, kaya ginawa niya yung painting na yan, niregalo niya kay VP Sara noong 2021. At sa Facebook post ni VP Sara, ipinost niya yan na niregaluhan ko. So, magkatugma ang sinasabi ng artist at saka ni VP Sara.
na siya ang gumawa ng painting na yon at iniregalo kay BP Sara. All of a sudden, here comes a convicted criminal o kidnap or ransom gang leader saying na niregaluhan niya si BP Sara ng painting. Oh, ano ngayon ang masasabi nyo? Honorable Luistro, Ridon, De Lima, Abante, ex-Senator Trillanes, pakisagot ko no. Kasi yan ang pinakamalaking sampal so far sa testimony ni Manday dahil kilalang businesswoman, kanya yung painting na yon. Kaya sabi niya, hindi ako Tagaloguna, hindi ako scholar kanina. Dahil bilyonaryo yung Gaisano family dito sa Mindanao. Tapos, pinaral daw siya ni Madriaga. Ay, nako. Yan na. Mirisi Gaba, sabi ni BP Sara, nagsisimula na ang kanilang mga gaba.